Hello mga piyonang ina. Alam ko inabangan nyo ang chismis ng buhay ko. Medyo busy lang kasi pasukan na. Alam nyo naman pag pasukan napakadami talagang ginagawa. At siya, simulan na natin. Ito na nga pala yung pamangkin ko. Tuwang-tuwa siya kasi yung pangako sa kanya ni Tatay Onad at ako na-deliver na. At may isa na namang bata ang masayang masaya. Sana all na lang, no? Sana ganito rin tayo nung bata tayo. Kasi kami nung bata, nako wala talaga. 3 AM nagluto din ako ng baon ng anak ko. Namiss niya na daw yung ginagawa ko na corn dog. Kaya ano pa nga bang gagawin? Dilutuin na natin. Tapos pagdating ng umaga, kailangan kong magpunta ng grocery. Kailangan kong bumili ng mga pambaon nila sa school. Kasi si ate, 4th floor. Si Bunso, 3rd floor. Sabi ko, ibibili ko na lang sila ng baon para may makain sila. Kesa pumunta pa sila sa pantry nila at napakalayo din naman nun. Kaya bumili na ako ng baon nila. Tapos sabi ko magbaon na din sila ng tubig. Kasi sa sobrang init ng panahon, hindi mo na naisin na magpabalik-balik sa hagdan. Lalo na kung ganun kataas. At ayan nga pala yung mga groceries ko. Nung linggo ay birthday nga pala ng asawa ko. Ay nako, tuwang-tuwa talaga siya. Na para bang hindi siya malalasing at iiyak sa gabi pagkatapos ng birthday niya. Tuwang-tuwa siya dyan kasi kinantahan siya ng mga boss nila. Tapos, Anli Tagay. Anli Tagay hanggat kaya ng atay. Tapos, kinakantsawan pa nga siya dyan na mag-speech siya. Pero hindi kinain ng daddy nyo at talaga namang naiyak siya. Na-overwhelmed daw siya niyan. Very grateful. Sobrang saya. Kasi sobrang blessing sa pamilya namin yung trabaho na meron siya. At syempre, hindi papatalo dito sa Pilipinas. Pinaghanda din namin siya. O diba, talaga namang double celebration. Ang daming pahanda ni Mayor. Kaya naman thank you Lord. Hindi kami magsasawang magpasalamat kay Lord. Kasi talaga namang inintay namin kung anong meron kami ngayon. Kasi nagtiwala. Nanalig kami kay Lord. Nung time na hirap kami at walang-wala na yung asawa ko minsan sumusuko na dahil akala niya sa edad niya hindi na siya makakapunta ng ibang bansa. Pero sabi ko sa kanya magtiwala lang siya at darating din ang panahon na ipagkakalob sa atin ni Lord yung mga kailangan natin. Hindi man siya pinalad na mapunta sa mga inaplayan niya sa ibang bansa, sabi ko sa kanya may magandang plano si Lord. Kailangan lang natin magintay at manalig sa kanya. At hindi naman kami binigo sa pananampalataya namin. Kaya thank you Lord sa sobrang blessings na binibigay mo sa amin. Kaya ikaw kung may problema ka, kapit lang. O siya, hanggang dito lang yung chismis. Bukas ulit.